Nang nasa daan na, iniisip ni Basilio kung ano ang magagawa niya hanggang sa sumapit ang kalagim-lagim na sandali nang nakita niya si Juanito Pelaez kasama ang babaeng nakasuot ng pangkasal na kasuotan. Si Paulita! Kawawang isagani. Ano kaya ang nangyari sa kanya? Dito nakita ni Basilio ang kanyang kaibigan na si Simon patungo sa Calle Anluague. Simon, ang gulat niyang tawag. Ngunit hindi nito narinig at patuloy na naglakad. Bago pa ang lahat, sinabihan ni Simon si Basilio na huwag dadaan sa Calle Anluague. Habang naglalakad sa Calle Anluague, ay nakita ni Basilio ang lumang bahay ni Kapitan Tiago. Sumilip siya at nakita ang mga engrandeng palamuti. Matapos ang kasal, masaya nakipagkwentuhan si Don Timoteo sa kanyang anak na si Juanito at ang asawa nitong si Paulita Gomez. Dahil sa wakas, naipakasal niya ang anak niya sa napakayamang heredera ng mga Gomez. Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. Ako si William Amante at ngayon ay tatalakay natin ang ika-34 na kabanata ng El Filibusterismo na pinamagatang Ang Kasal. Makikita sa kabanatang ito si Basilio na nagpapalipas oras bago dumating ang inaasahang kalagim-lagim na sandali na plinano nila ni Simon. Sa kabanatang ito makikita ang kasalan ni Juanito Pelaez at Paulita Gomez. Mga tauhan, Basilio, ang pangunahing tauhan sa kabanata na nag-iisip at nagbabantay sa nalalapit na trahedya. Simon, ang may pakana ng plano ng pagpapasabog gamit ang lampara. Isagani, binanggit lamang siya ngunit hindi aktibong nakilahok sa aksyon sa kabanata na ito. Don Timoteo Pelaez, ang ama ni Juanito Pelaez na nagdaos ng marangyang kasalan sa bahay ni Kapitan Tiago. Paulita Gomez, ang magandang dalaga at heredera ng mga Gomez na ikinasal kay Juanito Pelaez. Juanito Pelaez, ang lalaking anak ni Don Timoteo Pelaez na ikinasal kay Paulita Gomez. Ang tagpuan naman sa kabanatang ito ay sa lumang bahay ni Kapitan Tiago na makikita sa Calle Anluague kung saan inaasahang magaganap ang matinding pagsabog. Narito naman ang 7 talasalitaan na makikita sa kabanata 34. Una ay trahedya, isang malungkot o malagim na pangyayari na nagdudulot ng malaking pinsala o kapahamakan. Pangalawa, lampara, isang kagamitang nagbibigay liwanag, karaniwang gamit sa pag-iilaw sa loob ng bahay. Pangatlo, kotsero, isang taong nagmamaneho ng karwahe o kalesa. Pang-apat, aranya, isang uri ng ilawan na nakasabit sa kisame, karaniwang yari sa kristal. Pang-5, alpombra, isang karpet o banig na nilalagay sa sahig ng bahay. Pang-6, kubyertos, mga kagamitan sa pagkain tulad ng tinidor at kutsara. At pang-7, kromo, isang larawang gawa o letrato. Ang teoryang pampanitikan naman ay realismo, dahil ipinapakita sa kabanata na ito ang tunay na buhay at lipunan sa pamamagitan ng mga karaniwang pangyayari at mga tauhan. Mga kakintalan o impresyon sa kabanatang ito. Una, pagiging komplikado ng lipunan. Pangalawa, lipunang puno ng mga kontradiksyon at mga lihim. Ang mga aral na matututunan sa kabanatang ito.
Ang paghiganti at galit ay nagdudulot ng kapahamakan hindi lamang sa kalaban kundi pati na rin sa mga inosenteng tao. Ang mga desisyon na batay sa puot ay maaaring magdala ng mas malalang resulta kaysa sa inaasahan. Ang kayamanan at kapangyarihan ay walang kabuluhan kung nakakamit sa masamang paraan. Ang kasiyahan at pagdiriwang na dulot ng yaman ay maaaring magkaroon ng nakatagong kapahamakan, lalo na kung ito ay bunga ng pandaraya o kasamaan. Ang pagkakaroon ng malasakit at pagpapahalaga sa kapakanan ng iba ay mahalaga. Ang pag-iisip muna sa kapakanan ng kapwa tulad ng pag-aalala ni Basilio kay Isagani ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagkakaibigan at moralidad sa harap ng mga malalaking pagsubok. At dito na magtatapos ang aking pag-uulat. Muli, ako si William Amante mula sa Pangkat 7. Naway mayroon kayong natutunan sa aking pag-uulat. Maraming salamat sa pakikinig.